Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit, kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kaniyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kaniyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kaniyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng magkapatid na Maria, Marta at Lazarus. Sila ay mga kaibigan ni Jesus. Maaring madala silang bisitahin ni Jesus kasi ang bahay nila sa Betania ay mga 3 kilometro lang ang layo sa Jerusalem. Pinakita ni Jesus ang pag-ibig niya sa magkakapatid na kahit na may banta sa kanyang buhay sa Jerusalem, pumunta pa rin siya sa Betania noong mabalitaan na may sakit at noong namatay si Lazaro. Tumangis si Jesus para sa kanyang kaibigan at sa kanyang mga kapatid. Kaya napasabi ang mga tao kung gaano niya sila kamahal. Ang pagbasa natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Sa maiksing pagbasa natin, 2 beses natin napakinggan na ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang definition sa Diyos sa Bible. God is love. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Kaya anumang pag-ibig natin ay galing sa Diyos. Siya ang unang nagmahal at siya ang unang nagmamahal sa atin. Ang pag-ibig na ito ay hindi lang isang ideya, hindi lang ito isang emosyon o isang damdamin. Ito'y konkreto. Naging tao ito at ito ay si Jesus na pinadala ng Diyos Ama upang ipakita at iparamdam sa atin ang kanyang pag-ibig. Ginawa ito ni Jesus sa kanyang mabubuting ginawa. Mga gawain niya, sa kanyang mga aral,
at lalo na sa pag-aalay niya ng kanyang sarili para sa atin. Nanatiling konkreto ang pag-ibig ni Jesus sa banal na sakramento sa ating tabernakulo. It is the real presence of God. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, kung umiibig tayo, nananatili tayo sa Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos ay hindi sa ating pag-aaral o kaalaman tungkol sa Kanya. Nakikilala natin siya kung tayo ay nagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Parang mahirap mahalin ang Diyos kasi hindi natin siya nakikita. Nagiging konkreto ang ating pag-ibig sa Diyos sa ating pagtulong, pagmamalasakit at pag-ibig sa ating kapwa. Dahil dito, hindi mahihiwalay ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Nakikita natin ito sa ating mga santo. Tinataya nila ang kanilang sarili sa pagtulong sa kanilang kapwa dahil sa pag-ibig nila sa Diyos. At nagiging klaro ang pag-ibig nila sa Diyos sa kanilang pagmamalasakit sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sa pag-iibigan ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro, si Jesus ay at home sa kanila. Maliwanag ang sinabi sa ating pagbasa. Ang tunay na nagmamahal ay nananatili sa Diyos. Sikapin nating mahalin ang kapwa, lalo na yung mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, sa mga kapitbahay, at ang Diyos ay nananatili sa atin. Salamat, Panginoon, sa iyong pahayag na kung saan may nag-iibigan, nandoon din kayo. Manatili ka sa amin. Nagsisikap naman kaming ibigin ang aming kapwa, lalo na iyong malalapit sa amin, na nilihirapan kaming ibigin. Kaya sa kanila din, pinapakita namin ang pag-ibig na mapagpatawad. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.